Ayan po, no. Maganda yung pagkakatalakay ng ating aralin, no. Kasi yung ating aralin tungkol sa pangako, no. At yung pangako na yon hindi pa naibibigay. May panahon na paghihintay. At dun sa panahon na yon, sabi, pwedeng isiping pagpapaliban at pwede ring isiping pagpapahinod. Kapag iniisip natin na pagpapahinod kasi hindi tayo maiinip, pero kapag iniisip na pagpapaliban, doon na yung time na magkakaroon tayo ng pagkakataon upang tumalikod. Pero may pagkakabanggit kasi dito sa Hebreo din sa 11, no, para maiwasan natin. Sa 11:15, at katotohanan kung kanilang naalala yung lupaing kanilang pinanggalingan, ay nagkaroon sana sila ng mabuting pagkakataon upang bumalik. Kapag pala inaalala pa natin yung mga bagay na dati, doon nagkakaroon ng pagkakataon para tayo magsibalik doon sa bagay na yun. Pero pag nililimot natin yun, doon naman hindi tayo magsisibalik. Kaya nga ang sabi sa 12:2 ng Hebreo din, masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harap niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Ganun siya sa harap yung kagalakang nakalagay sa harap niya, yun yung tinignan. Hindi yung pinanggalingan. Kaya nagtagumpay eh. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat sa Pilipos, sabi, 'di ba? Isang bagay daw yung ginagawa niya. Nililimot yung yung bagay na nasa likuran at tinutungo ang bagay na hinaharap. Ganun pala dapat yung isang mananampalataya para magtagumpay at hindi magsibalik sa dati. Hindi natitingnan yung likuran kundi magtutumulin, sabi, para maabot yung pinapaabot ng ating Panginoon sa bawat isa. Siguro yun lang, papuri sa Diyos. Salamat, kapatid na gabi, kapatid na Sunyiga, Michael. Magandang gabi po sa bawat isa. Kala ko ligtas na kami. Sabi po sa ating aralin, yung pangako na ating inihintay, yun po talaga yung pinangahawakan ng lahat ng mananampalataya eh. Walang Kristiyano na hindi umaasa doon sa pangakong iyon na ipinangako sa atin. Kaya sa pagpapangangaral ni Apostol Pedro, pinakita niya to doon sa kanyang sulat. Kasi sa mga sulat niya, nandiyan yung mga pagsubok eh. Na ang nadadaan sa apoy na parang ginto, andyan yung pag-uusig. Kapag hindi mo inasahan yung pangako ng Panginoon ng buhay na walang hanggan, yan mangyayari yung isang aralin natin na bumabalik sa kapahamakan. Kaya sa pangangaral din niya sa unang Pedro 1 verse 3 and 4, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo na ayon sa kanyang malaking awa ay pinanganak tayong muli. Muli tayo sa isang buhay na pag-asa, kaya yun yung ating pinanghahawakan. Yung pangakong iyon, meron tayong buhay na pag-asa. Yun yung ating pinaghahawakang matibay sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli na ating Panginoong Jesucristo sa mga patay. Sa isang manang di nasisira at walang dungis at hindi kumukupas, yung ating pinanghahawakan kasama ng mga pangako ng Panginoon. Kaya yung pag-asang ito, sabi sa Roma, chapter 5, verse 3, at hindi lamang gayon, kundi naman nangagalak tayo sa ating mga kapighatian, nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan. Kaya pala sa kapighatian, pag wala yung katiyagaan mo, doon ka talaga, kumbaga parang bibitaw ka, maihiwalay kang muli. Pero ito iba, pag nasa iyo yung katiyagaan, sabi rito, kapighatian ay gumagawa ng katiyagaan, at ang katiyagaan ay nagpapatunay, at ang pagpapatunay ng pag-asa. At ang pag-asa ay hindi umiiya sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay nabubuhos sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ibinigay sa atin. Kaya kapag ito ay nasa atin, panghahawakan talaga natin yung pangako ng Panginoon eh. Dahil sa ating aralin, hindi siya mapagpaliban. Kaya kung paano ibinigay niya yon, makakatiyak tayo na yung pag-asang yon, ng buhay na walang hanggan, ay mapapanghawakan natin kung kakapit tayo. Kasi kung hindi tayo kakapit, bali wala yung pag-asang binigay sa atin. Doon tayo sa isang aralin babagsak na yung mga nagsisuurong, hindi niya kalulugdan.
Sino ba yung mga umuurong? Yun nawalan ng pag-asa. Kaya itong pag-asang to, napakahalaga po sa bawat isa. Ano yung pag-asa? Yung buhay na pag-asa na ibinigay sa atin sa mga mananampalataya. Purihin po ang Panginoon. Amen. Salamat. Kapatid na Michael Zuniga, tayo totoo na dadako sa mga ligi. Pangunahan tayo ng kapatid na Guillermo mo. Purihin ang Panginoon. Magandang gabi sa Kahis Family. Sa inyong lahat mga kapatid, mga naka-online. Magandang gabi. Napakaganda at napakasarap makinig ng bahagyan ng mga kapatid. Pero tayo magbabahagi rin sapagkat kabahagi tayo dun sa magbabahagi. Sabi po dito sa ating aralin, doon sa 10:39, sabi po doon, tayo hindi doon sa mga bumabalik doon sa kapahamakan, kundi doon sa may pag-asa tayo doon sa ikaliligtas ng ating kaluluwa. Sabi doon sa ikalawang aralin natin naman, sabi doon, yung hindi mapagpaliban yung Panginoon doon sa pangako na kanyang pinangako sa atin, yung pagparito ng Panginoon. Ngayon, dito sa ating ito, kung makababasa natin dito sa ikalawang Pedro na ito, 2:15, pakibasa mga kapatid na David, ako'y 2:15 ng ikalawang Pedro. Sa 2:15 ng ikalawang Pedro. Na pagkaalis sa daang matuwid ay nangaligaw sila. Hindi, 3:15. 3:15. Sabi sa 3:15. At inyong ariin na ang pagpapahinuhod ng ating Panginoon ay pagliligtas, gaya naman ni Pablo, na ating minamahal na kapatid, na ayon sa karunungang ibinigay sa kanya, ay sinulatan kayo. Okay, yan. Binanggit niya rito na si Apostol Pablo maraming isinulat tungkol dito sa kaligtasan ito, dito sa pinangakong ito ng kaligtasan. Napakarami. Unang-una na dyan, yung kanyang sinabi doon sa Roma 1:16-17 ng Roma. Ito si Apostol Pablo ang may salita nito. Hindi niya kinahiya yung Ebanghelyo sapagkat, pakibasa mo na kapatid, Sabi sa 1:16 po. 1:16-17 ng Roma. Sabi dito, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa Griego. Sapagkat dito ang katwiran ng Diyos ay naahayag mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, gaya ng nasusulat, ngunit ang ganap ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Okay. Binanggit din dyan yung pantungkol. Binanggit ni Apostol Pablo yung tungkol sa pananampalataya. Ngayon, marami pang binanggit si Apostol Pablo dito sa Roma. 2:4 ng Roma. Sabi dito, ariin daw natin na yung pagpapahinuhod ng Panginoon ay pagliligtas. Pakibasa mo na rin kapatid. Sabi sa 2:4, o hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapainuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Isunod natin yung sa 15:1 ito ng unang Korinto, paalaala din ni Apostol Pablo. Ito yung mga sulat ito ng ating Apostol Pablo, na ito yung binanggit ni Apostol Pedro doon sa kanya. Sinulatan tayo ni Apostol Pablo tungkol dyan. 15:1 ito ng unang Korinto. Sabi sa 15:1 and 2 ng unang Korinto, ngayon pinatatalastas ko sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo'y aking ipinangaral, na inyo naman tinanggap na siya naman inyong pinanatilihan, sa pamamagitan naman ito'y ligtas kayo, kung matyagan niyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nagsisampalataya ng walang kabuluhan. Ang last verse na babanggitin natin dito, yung sa Santiago 1:21, paalaala rin ito ni Santiago, ni kapatid na Santiago naman, sa ating lahat ng mga dinat nga ng mga salita. Sabi sa Santiago 1:21, kaya't iniwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan at tanggapin ninyo
na may kaamuan ang salitang itinatanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. Yung salitang itinatanim na makapagliligtas ng ating kaluluwa, ito yung mga binanggit ni Apostol Pablo na ito yung ebanghelyo, na ito yung makapagliligtas sa atin. Kung ingatan nating matibay itong ebanghelyo na ipinangangaral sa atin. Purihin ng Panginoon, magandang gabi. Salamat kapatid na Juliano, salamat kapatid na Dindo. Salamat at magandang gabi po sa Taytay, sa lugar na ito. Tahalang ito, Gaswords at kapatid na Meg. Sa online, sa ating pag-aaral, makita natin sa pagpapahayag ni Apostol Pedro na alam niya na darating yung panahon na maraming magsasabing ganito. Kaya nga pinapaliwanag niya na hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kanyang pangako. Na gaya ng ipinagpapaliban ng iba, kundi mapagpainuhod. Ito binagyan na mapagpainuhod na ang pagpapainuhod, sabi kanina, ay yung pagliligtas. Ngayon kung, kasi hanggang ngayon marami nagsasabing nasan niya yung pangako ng Panginoon. Alam mo kung bakit? At sasabihin nila, sasabihin natin, laging mapagpahinod. Kasi kung titignan mo, no, ang buhay ng tao, multiply lagi siya eh. Ay, ano mo ibig sabihin? Na kung meron tayo 7 billion, darating ang panahon, baka tumaas pa tayo. Pero dumami ang tao. Katulad sa Pilipinas, na dati, tanda ko, nag-aaral ako, it's 50 billion eh. Ang bilis ng boom ng dami ng tao sa Pilipinas. 110 million tayo ngayon. Pero mahaba. So yung suma nila, habang dumadami, laging sasabihin nila, yung pangako na laging mapagpainuhod. So tatagal yung pangako ng Diyos. Sa dami ng tao na dapat ipangaral, lagi na bumultiply, lagi anak, di ba? Dami ng tao. Patuloy pa rin na magsusugo yung mga pangaral ng ganito. Kaya sinasabi nila, asan na yung pangako? Ganon, laging ganon. Kasi iba din eh. Yung mga ganong mga katwiran, yun ay walang pananampalataya talaga. Wala silang pananampalataya eh. Kaya ganon yung mga katwiran. Nasaan yung pangako? Kasi 2,000 taon na nagsimula itong pangaral ni Apostol Pedro, mga apostol eh. 2,000 taon na. At hihigit pa. Ay, sa pag-i-estimate nila. Ngayon, ang sabi doon sa talata, doon sa chapter 6, ang Diyos, hindi kailanman magbubulaan. Ang sabi. Tunay yung, sabi doon sa 6:18, upang 2 bagay sa Hebreo, na di mababago na di hindi maaring ang Diyos ay magbulaan. Ay magkaroon tayo ng isang matibay na siglahan, tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa atin. Kaya tayo, pag-asa natin, ito, hindi natin masasabi kasi may pananampalataya tayo. Lalo ngayon, unti-unti nasa dapit hapon na eh. Kasi mag-senior na tayo eh. No? Hindi natin makamit yon. Maghihintay pa tayo ng pagkabuhay na maguli. So, mahabang proseso. Ang mahalaga, andun tayo doon sa pananampalataya at hindi tayo tumatalikod. Hanggang, sabi nga rito, ito na lang po, no? Sapagkat ang Diyos ay hindi liko upang limutin ang inyong gawa at ang pag-ibig na inyong pinakita sa kanyang pangalan sa inyong paglilingkod sa mga banal at hanggang ngayon nagsisipaglingkod kayo. At ninanasan namin na ang bawat isa sa inyo ay magpakita ng gayunding sikap sa ikalulubos na pag-asa hanggang katapusan, hanggang may buhay. No? Maaring nagkakamali tayo pero yung pananampalataya at paglilingkod, huwag nating aalisin. Yung pag-asang na yung ating sinampalatayaan. Magandang gabi po, purihin ng Panginoon. Salamat, kapatid na Lindo. Salamat, kapatid na Paula. Magandang gabi sa sambayan ni kapatid na Serge. Ganun din sa mga kapatid natin online. At sa bawat isa. Maganda yung ating pinag-aaralan. Sabi rito, una, yung sa aklat ng Hebreo, sinabi niya na hindi kalulugdan ng Panginoon, yung uurong. Bakit niya binanggit yon sa
mga kapatid sa Hebreo. Kasi nga, ang mga kapatid natin sa Hebreo, nasumpungan ni Apostol Pablo, na bagamat naagaw yung kanilang pag-aari. No? Mataas na kasi yung uri, yung pananampalataya ng mga kapatid sa Hebreo. Pero mapapansin nyo, dahil doon sa pagtitiis at yung mga pag-uusig ng mga Hudyo rin sa kanila, no? Nagkaroon sila ng kahinaan, nagkaroon sila ng katamaran sa pakikinig ng salita ng Panginoon. No? Tapos, mapapansin ninyo, may mga nag-isip na uurong na lang sa kanilang pananampalataya. Kaya dito binigay ni Apostol Pablo yung matataas na uri ng pananampalataya para ihalimbawa sa kanila. Diba? Yung kasunod ng ating pinag-aaralan, chapter 11, mapapansin nyo na ron, lahat ng matataas na uri ng pananampalataya ginamit ni Apostol Pablo para pagtibayin yung mga kapatid sa Hebreo. At bandang 12 naman, sinabi niya, tignan nyo si Jesus. Sabi niya ganun, na tinanggap niya yung kahihiyan. Pinakita sa kanila, dili-dilihin ninyo, hindi pa kayo nagbububo ng dugo, sabi sa kanila. So, mababaw pa yung kanilang nararanasan. Gustong ipakilala ni Apostol Pablo, yung nararanasan nyo, urong kayo, ang babaw pa. Yun yung gusto niya ipakilala sa mga kapatid sa Hebreo. Hindi pa yan. Hindi pa yan. Kaya nga binanggit niya na kakilakilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos. Ganun ang mangyayari. Kung ang kaisipan nyo magpapatuloy na tatalikod kayo sa paglilingkod. Kaya ganun yung salita ni Apostol Pablo dito sa mga kapatid sa Hebreo. Yung doon naman sa sinasabi rito sa ating aralin sa kabila, hindi mapagpaliban ng Diyos gaya ng yung iba sabi, tagal na yan Yung lolo ko, bata pa sinasabi niya yan Namatay na yung lolo ko, ako matanda na ngayon andyan pa rin. Di ba? Kaninong kaisipan yun? Kaninong mga salita yun? So ating titignan. Ang sabi rito sa aklat ng awit, sa 10, ganito kasi yung salita nila Sa 10, 3, sapagkat ang masama ay nagmamalaki ng nais ng kanyang puso. Ang mapag-imbot, nagtatakwil, nagwawalang kabuluhan sa Panginoon. Yung masama kasi yung gumagawa nun na nagwawalang kabuluhan sa sinasabi ng Panginoon. No? Sila yun Sabi rito sa 6, sinasabi niya sa kanyang puso, hindi ako makikilos. Sa lahat ng salit-saling lahi, hindi ako malalagay sa karalitaan. Galing yung puso ng ng masama. Pero ang totoo, ang sabi sa aklat ng Ecclesiastes, dito sa 8:11, ganito po yung pagkakasabi. Hindi ka agad sinasagawa ng Panginoon, sapagkat ang hatol laban sa masamang gawa ay hindi isinasagawa agad. Kaya ang puso ng mga anak ng tao ay lubos na nagagalak sa paggawa ng kasamaan. Hindi niya kaagad yun yung kalooban ng Diyos Hindi niya kaagad sinasagawa agad yung kahatulan Bakit? Kasi katangian niya sa 2:4 ng Roma, ganito yung kanyang katangian. Kaya nga sinasabi niya, di ba? 2:4, o hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapainuhod, na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ang siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi. Yun ang layunin ng Diyos Kaya hindi niya ginagawa yun. Inihikayat niya yung tao na ayon sa kagandahang loob, inaakay niya, magsisi siya. Ayun ang gusto mangyari ng Panginoon. Kaya nagluluwat siya. Pero sabi niya, meron nakahandang apoy talaga para sa mga taong masama. Sabing ganoon. Kasi hindi ang kaisipan niya, hindi katulad ng kaisipan ng tao. Ang kaisipan ng tao, ganito. Ito po yung uli, sa Lucas. Yung papunta sa Jerusalem, papunta siya ron, sa Jerusalem, no, hindi siya tinanggap sabi rito, sa 9:51, at nangyari nang nalalapit na ang karawan na siya'y tanggapin sa itaas, ay pinapanatili niyang harap ang kanyang muka upang pumaroon sa Jerusalem. 52. At nagsugo ang mga sugo sa unahan ng kanyang muka, at nagsiyaon sila, at nagsipasok sa isang nayo ng Samaritano upang siya'y ipaganda. At hindi siya tinanggap, sapagkat ang mukha niya ay anyong patungo sa Jerusalem. Hindi siya tinanggap. Ano sabi rito ng dalawang apostol, yung mga alagad? At nang makita ito ng mga alagad niyang si Santiago at si Juan, ay nagsasabi, Panginoon, ibig mo bagang magpababa tayo ng apoy mula sa langit at sila'y pugnawin?
Kita mo? Hindi na sila tinanggap, pero sabi ng dalawang alagad, Panginoon, ay, tawag tayo ng sa langit para pugnawin yun. Ganun yung isip ng tao. Yun yung pagkakaiba. Ang Panginoon, iakayin kayo sa pagsisisi. Ang isip ng tao, pugnawin ka kaagad. No, ganun yung pagkakaiba nila. Purihin ng Diyos. Salamat sa kailangan sa kapatid na Herman. Magandang gabi sa Panginoon, purihin siya. Sa buong sambayan ng kapatid na Serge, magandang gabi. At sa ating mga kapatid na nakatungay sa online, medyo madami. Magandang gabi sa inyo mga kapatid na nakatungay sa online. At salamat sa patuloy na pakikisa nyo sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Salamat sa Panginoon sa pag-iingat na patuloy na ipinagkakalob. Magandang gabi mga kapatid. Sa ating pag-aaral, makikita natin na bagamat dalawa yung sumulat na parehas na apostol, bagamat magkaibang aklat, pero makikita natin yung halos isang diwa niya sa ating pag-aaral, no? Na mga nangatuto sa ating Panginoong Kristo. Yung isa si Pedro, siya yung namumuno sa mga apostol para sa bayang Israel. Si Apostol Pablo naman para sa mga hintil at kabahagi tayo ng mga bagay na yan. Sa ating pag-aaral, sabi rito doon ako sa Hebreo, sabi sa chapter 10, sabi rito, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya at kung siya ay umurong ay hindi kalulugdan ng aking kaluluwa. So makikita natin sa ating pag-aaral yung sinasabing pag ikaw ay matuwid na lingkod ng ating Panginoon, tayo po ay mabubuhay sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Sa mga unang lingkod ng Diyos, paano nila ipinakita yung salitang pamumuhay na bumabase sa pananampalataya? Nang magkaroon ng mga bibigat na pagsubok si Job, sabi niya sa aklat ng Job sa chapter 27 verse 5, di ba? Ano ang pagkakasabi niya rito? Sabi niya rito, basahin ko lang, sabi rito, sa Job, itong pagkakasabi, nang dumanas si Job ng mga bagay na pagsubok, sabi niya rito, malayo nawa sa aking kayo'y ariing kong ganap. Hanggang sa ako'y mamatay ay hindi ko aalisin sa akin ang aking pagtatapat. No? Ganun ipinakita ni Job yung kanyang pananampalataya sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. No? Kaya makikita natin yung paglilingkod ni Job ay bumabase sa pananampalataya. Nang magkaroon ng pagpapaliwanag si Apostol Pablo, ano sabi niya? Pag ikaw ay nananampalataya sa Panginoon, Kristo, sabi niya, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo. Makikita natin yung pamamaraan ng pananampalataya, yung pagtuturo ng mga propeta, ng mga matuwid na lingkod ng Diyos at ng mga apostol. Kaya nga si Pablo, isa pang talata, na magkaroon siya ng bilin kay Timoteo, sabi niya rito sa chapter 4 ng unang Timoteo, ganito yung kanyang bilin, sabi niya rito sa chapter 4, verse 9, sabi rito, tapat ang pasabi at nararapat tanggapin na ng lahat. Ano yun? Sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nangagsisipagsikap. Sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. Kaya makikita natin yung kahalagahan, no? Pag ikaw ay namumuhay bilang mananampalataya, no, kinakailangan magkaroon ng katangian ng pamumuhay na bumabase sa pananampalataya. At ito ay sa mga kautusan ng ating Panginoon. No? Magandang gabi, mga kapatid, purihin ng Panginoon. Magandang gabi sa lahat, purihin ng Panginoon, sa Kais Family. Magandang gabi sa inyo. Ayos ka ba yan? Sa lahat ng mga naka-online, magandang gabi po sa inyo. Salamat sa Panginoon sa patuloy na pagsubaybay ninyo. Pagpalain po kayo ng Panginoon.
At siyempre, kasama kami. Sa pag-aaral natin, napakalawak nung napakaganda nung pahayag ng mga kapatid, no? At ang linaw naman ng mga bagay na naipahayag. At itong aralin na to, bagamat palasak na rin ito, ay nakakuha pa rin tayo ng mga bagay na karunungan, no? Sa aralin. Isa sa makikita natin dito nga, yung sinabing tayo hindi siya nagsisibalik. Kasi nga, nabanggit na rin kanina eh. Yung mga nagsisiurong, nagsisibalik, nung umpisa tayo, alam natin kung ano yung kahinat na yan. Di ba? Sabi nga doon sa, kung yung mga pastor nga na nagsipag may kaparusahan eh. Nandun yung galit ng Panginoon, di ba? Sabi dito sa isang talata ng Sipanyas, dito sa 1:6, ito yung galit ng Panginoon dito sa mga ganito. At ang nagsisiptalikod na mula sa pagsunod sa Panginoon, at yaong mga hindi nagsihanap sa Panginoon, ni sumangguni man sa Kanya. So makita natin na yung galit ng Panginoon ay doon sa mga nagsipag-urong doon sa pagkakatawag sa kanila. Di ba? Ngayon, ano yung dahilan kung bakit umuurong, bakit umaayaw? Minsan, may nakausap ako niyan dahil doon sa mayroon siyang nasa na hindi nangyari. Isa yan. At pangalawa, makikita natin dito, yung kakulangan minsan ng kaalaman. Di ba? Isang halimbawa sa banal na kasulatan, makita mo, nung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, yung ako yung tinapay na bumaba na galing sa langit, ano yung sagot doon ng isang, ang sinalita ng isang tao doon? Matitigas ang pananalitang ito. Sabing ganun. Ano sabi doon? Sa chapter 6. Doon sa 660, sabi dito, marami nga sa kanyang mga alagad ng kanilang marinig ito ay nagsabi, matigas ang pananalitang ito. Sino ang makakarinig noon? Ibig sabihin, yung salita mismo, pag hindi naunawaan, no, nung isang tao, maging dahilan ito na siya ay hindi magpatuloy. Pero sa atin, na sabi nga, hindi tayo doon sa nagsisigurong eh. Tayo talaga yung alam natin na naniniwala tayo sa pangako, di ba? Naniniwala, kung hindi tayo naniniwala doon sa pangako ng Diyos na babalik ang ating Panginoon Jesus, bakit pa tayo nagpapagal? Bakit pa tayo nagtitiis ng ganito? Nagpupuyat, di ba? Pero kaya nga, nasa atin naka-address yung tayo yung hindi nagsisibalik, tayo yung hindi nang umuurong, tayo yung nakaunawa, tayo yung mayroong pananampalataya na tunay. Kasi pag hindi tunay yung pananampalataya, talagang isa yan sa dahilan kung bakit uurong eh. Uurong talaga. Lalo na sa panahon natin ngayon, nabagit kanina, yung hirap, nararanasan natin panahon na to, yung kahirapan, itong matinding init na to. Kaya nga, ano ang payo ni Apostol Pablo? Sa Epeso, sabi niya ganito, last verse siguro to, no? Meron mo bang oras? Sabi dito, sa 6:13, dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magkatagal sa araw na masama. At kung magawa ang lahat, ay magsitibay. Talon tayo doon sa 16. Bukod dito, taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya. Yan. Ito yung napakahalaga. Kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. Ito talaga yung dapat taglay natin sa panahong ito. Kasi naroon tayo sa labanan eh. Nakipaglaban tayo eh. Ang ipinaglaban natin, yung pananampalataya natin. Kasi kung hindi ka tatagal ngayon sa ganitong sitwasyon, ay lugi. Lugi tayo. Kaya nga, isa pa sa sinasabi ng mga, nasabi ko kanina, na yung mga nagsisiurong at yung magsasalita na mapagpaliban ang Diyos, sabi dito sa isang talata ng 31:15 ng Job, mayroon salitang ganito sinasabi. Ito kasi yung mga udyok, mga 31:15 ba yun? Pagkakasabi doon? Hindi ito 31:15. Hindi ba yung pagkakasabi doon? Ito. 21:15 pala, hindi po 21:15, corrected me. Sabi dito, last verse po. Sabi dito ng mga taong gano'n na sinasabi ko kanina na walang pananampalataya, ano ang makapangyarihan sa lahat
na siya'y paglilingkuran namin. Dito kong salita yan. At anong pakinabang magkakaroon kami kung kami ay magsisidalangin sa Kanya. Ayan yung mga katuwiran nila. Kaya ang kaisipan nila ganun. Yung salita ng Diyos, hindi katotohanan. Pero sa atin, yung salita ng Diyos, tunay na tunay at sinasampalatayan natin. Ganda ngayon po, salamat sa Panginoon. Salamat, Kapila Oliver. At dadako na tayo sa huli, main event. Tawagin sa Labo na nga mata natin. Dito na tayo, bide. Ayan. Sa liwanag tayo. Kasi yung anak ng Diyos, doon sa liwanag siya. Gandang gabi sa bawat sa purin, Panginoon. Sa sambayan ng ating kapatid na Seryo, sa bawat sa. At sa mga naka-online, gandang gabi. Urong-urong. Maliwanag na po yung ating aralin. Dadagdag na lang tayo. Ang kaunti, no? Dito sa ating aralin, sabi doon sa ating aralin sa 39, ngunit tayo hindi doon sa mga nagsisibalik sa kapahamakan, kundi doon sa mga may pananampalataya sa ikaliligtas ng kaluluwa. No? Tayo yung mga mapagtagumpay tayo, hindi tayo talunan eh. Kaya doon tayo sa ikaliligtas ng ating kaluluwa. Kasi yun layunan natin eh. Yung bawat sa, yung kaligtasan ng ating kaluluwa, no? At naalala niyo ba si yung asawa ni Lot na lumingon sa likod eh. Ang bilin sa kanya, huwag kang lilingon sa likod, no? Sa likod pa rin lumingon siya kasi yung kayamanan, yung mga pag-aari nila, no? Hindi siguro malimot-limot eh. Gustong balikan. Kaya ganun nangyari, kapahamakan, salip na kaligtasan. Si Esau, di ba? Naghangad, dahil sa gutom, hinangad niya yung isang pinggang pagkain. Yun yung pinagpalit. Doon sa halip na magkaroon ng pagpapala. Basahin natin dito sa 12:15 ng Hebreo. Sabi ito, napakaingatan na baka ang sinumay di makaabot sa biyaya ng Diyos, baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito ay mahawa ang marami, baka magkaroon ng sinumang mapakiapid o mapaglapastangan gaya ni Esau. Ay isang pinggang pagkain ay pinagbili ang kanyang sariling pagkapanganay. Ayun po yun. Sapagkat nalalaman ninyo na bagamat pagkatapos ay ninanasan niyang magmana ng pagpapala, siya'y itinakwil sapagkat wala na siyang masumpungang pagkakataon ng pagsisisi sa kanyang ama. Bagamat pinagsisikapan niyang mapilit na lumuluwa. Ganun po yung nangyari doon sa naghangad, no? Na nandun na yung yung pagpapala, yung biyaya, yung kaligtasan. Isa lang to sa mga halimbawa, no? Sa mga sumasampalataya, maski yung hindi mananampalataya, di ba? Inaano niya, yung talaga, hangad niya talaga na yung kaligtasan. Pero nasa kanila na rin yung pagkukulang, no? Pagkakamali na nagawa nila. Hindi sila, kagaya ng Israel, di ba? Hindi nila sinunod yung utos ng Panginoon o yung tinig ng Panginoon. Kahit napahamak sila. Limbawa na lang yung Israel, di ba? Bansang Israel. Kung babasahin natin sa unang Korinto, sa 10:5 hanggang sayin natin. Haba-haba lang kunti eh. Sabi nito, ang mga bagay na ito, 6. Ito nga yung pawang naging mga halimbawa sa atin. Upang wag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Marami yan eh. Lalagpasan ko na to. Sabi sa 11, ang mga bagay na ito ay nangyayari sa kanila na pinakahalimbawa at pawang nangasulat sa pagpapaalala sa atin na mga dinatna ng katapusan ng mga panahon. Kaya't ang sabi ito sa 12, kaya't ang may nag-akalang siya'y nakatayo, mag-ingat na baka mabuwal. Ganun po yung mangyayari, no? Kung hindi tayo mag-iingat.
Sabi rito sa ano, kaya siya sa atin natin yung ating sarili. Kung nasa pananampalataya tayo, no? Sabi dito sa ano, 13 ng Korinto sa 5. Siya sa atin ninyo ang inyong sarili kung kayo nangasa pananampalataya. Subukin ninyo ang inyong sarili. Hindi baga ninyo nalaman na ganang inyong sarili na si Jesucristo ay nasa inyo, maliban na kung kayo itinakwil na. Ayun ang masakit na ano, umaasa ka na magpapala ka, no? Magkakaroon ka ng buhay na walang ganun, pero itinakwil ka na pala. Kahit yung pagsiyasat sa ating lakad, no? Napakahalaga po yun sa bawat sa atin. Yung mga halimbawang yun nangyari sa Israel, di ba? Pinalaya na sila sa bansang Ehipto dahil sa inalipin sila, di ba? Hirap sila ron. Ibabasahin ako dito sa aklat ng Exodus sa 16:3, sabi rito. Yung mga reklamo ng taga-Israel. At sinabi sa kanila ng mga anak ni Israel, namatay na nasana kami sa pamamagitan ng kamay ng Panginoon sa lupain ng Ehipto. Nang kami ay nauupo sa tabi ng mga palyok ng karne, nang kami ay kumakain ng tinapay hanggang sa mabusog, sapagkat kami ay inyong dinala sa ilang na ito upang patayin ng gutom ang buong kapisanang ito. Hindi naman sila pinatay sa gutom, hindi naman inano sa gutom sila, di ba? Ng Diyos, Panginoon sa lahat, ibinigay sa kanila yung lahat na kanilang pangangailangan, yung pagkain, mana, yung tubig, na pinabula yung bato, no? Sa bato yun, no? Na yung pala yung ang ano pala nun, kahulugan, ang ano pala nun, si Kristo pala yun, yung bato yun binabanggit. Yung babasahin natin dun sa aklat ng doon sa binasa ko kanina sa 10 din, ang batong ito ay si Kristo. Si Kristo. No? Ayun po yung naging wag tayo maging gaya noon na ninasa nila yung ano. Kasi sabi rito sa aklat ng isa sa mga dahilan upang ang tao ay mapahamak bagamat nandun na sila sa kaligtasan, yung pananampalataya. Di ba sa aklat ng, kung babasahin natin dito sa aklat ng Roma, sa 8:35, sabi rito, di ba, sino makakapagpapaiwalay sa atin? Saglit lang muna. Medyo na ano ko. Ito nang ano ko, kailangan tubig pala. Kaya pala sabi ng protector, umano ko ng maraming tubig. Ha? Nanunuyo yung ano ko, yung lamunan. Kaya sa ano nanonood. Talagang nagkakaida na tayo. Hindi na tayo gaya nung bata pa baga sa araw, paano na tayo ay po yung tuloy po tayo sa ating pag-aaral sa gabi ito. Napakalawak po yung kaligtasan ng Panginoon na ibinibigay niya. Huwag nating anuan yung kanyang salita, no? At ating tunghayan yung kanyang mga utos. Laging susundin natin yung kanyang utosan. Kaya nga yung anong oras na ba? Wala pa. Tumayo si David. Kaya yung ano ng Panginoon sa atin, sa bawat sa maano talaga yung pahinood niya. Bagamat tayo nagkukulang sa Panginoon, wag lang tayo magkasalang yung mabigat na kasalanan na ikamamatay. Kasi meron siya, mayaman siya sa pagpapahinood, sagana sa kaganalo, banad sa pagkagalit siya. No? Bagamat may galit siya, banayad yung galit niya. Sabi rito sa aklat ng awit, sa 101, sabi rito, ano ba yan? Umpisa natin dito sa 109. Hindi siya makikipagkaalit na palagi. Di kanya mang tataglayin ang kanyang galit magpakailanman. Siya'y hindi gumawa sa atin ng ayon sa ating mga kasalanan, ni gumantiman sa atin ng ayon sa ating mga kasamaan. Sapagkat kung paanong ang mga langit ay mataas kaysa lupa, gayon kalaki ang kanyang kagandahang loob sa kanila, na nakakatakot sa kanya.
kung gaano ang layo ng silanganan sa kalunuran, gayon inilayo niya ang mga pagsalangsang natin sa atin. Kung paanong ang Ama ay naawa sa kanyang mga anak, gayon naawa ang Panginoon sa kanilang nangatakot sa Kanya. Sapagkat nalalaman niya ang ating anyo, kanyang inaalala na tayo alabok. Tuloy na muna natin doon, no? At sa kanyang, na wag tayo binagit kanina, di ba? Sabi doon sa Lucas, di ba? 9:62. Basahin nga natin doon sa 9:62. Nabanggit to kanina yung pag-aararo na wag tayong lumingon sa likod. Ayun ang diyan na kailangan tingnan natin yung hinaharap, yung binasa ni David kanina. Sabi ni Apostol Pablo, hindi ko inaano yung nakaraan. Yung tinitingnan niya yung hinaharap niya. Kaya siya nagtagumpay, no? Doon siya yung pagtutumuli niya, yung pagtakbo niya sa hangganan ng gantimpala. Ganoon po yung iniisip niya, no? At ganoon yung sa bawat isipin natin yung mga bagay na yun para magtamo tayo ng kaligtasan at hindi kapahamakan. Itong bansang Israel na binanggit ko kanina nga na nandun sana na para magtamo sila ng pagpapala. Makarating sila doon sa bayang Kanaan na ipinangako sa kanila ng Diyos na binubukalan ng gatas at pulot. Itong Israel talagang salangsang to sa Diyos, no? Hindi talaga tinupad yung maraming ibinuwal sa ilang, no? Kaya nga sila'y nagsiurong, no? Imbis na pasulong yung lakan nila, nagsiurong, sabi doon sa 7:24 ng Jeremiah. Ganun nangyari sa kanya. At siya pata sa limbawa ito, sa aklat ng Usias, sa 7:30 ng Usias, sabi rito, Saba nila sapagkat sila'y nagsilaya sa akin. Kagibay sumaka nila sapagkat sila'y nagsisalangsang laban sa akin. Bagaman sila'y aking tinubos, no? Gayon may nagsalita ng kasinungalingan sila laban sa akin. At sila'y hindi nagsidaing sa akin ng kanilang puso, kundi sila'y nagsiangal sa kanilang mga higaan. Sila'y nagpupulong dahil sa trigo at alak. Sila'y nangaghimagsik laban sa akin. Bagaman aking tinuruan at pinalakas ang kanilang mga bisig. Gayon may nangag-isip sila ng kalikuan laban sa akin. Sila'y nanganumbalik, ngunit hindi sa kanya na nasa kaitasan. Sila'y parang magdarayang busog. Ang kanilang mga prinsipi ay nangabubuwal sa pamagitan ng tabak dahil sa put ng kanilang dila. Ito ang magiging katutyan sa kanila sa lupain ng Ehipto. No? Tinubos na ng Panginoon. No? Pinalakas, pero nagsibalik. No? Nanumbalik sila doon sa dati nilang masamang lakad. Ganun lang yan sa bansang Israel. Kaya ang ng Panginoon, talagang ang Panginoon mayaman talaga sa ganang loob, no? Mapagpainod. Kasi hindi niya nga ibig na ang tao ay mapahamak, kundi nang maligtas, makaalam ng katotohanan at maligtas. Ikalawang Timoteo, no? 2:4. Ayun po yung Meron pa ba? Isa sa pagpapainod ng Panginoon, di ba? Yung hindi niya ibig na maligtas, no? Hindi kagaya ng bansang Sodoma, no? Na bagamat namagitan ng si Abraham doon sa Panginoon, na kung may 50 banal na masusumpungan siya, hindi niya susupukin. Pero hanggang sa dumating sa 10, walang nasumpungan na 10. Tanging sina Lot lamang naligtas at yung kanyang anak. Ayun po nakaligtas. Kaya tuloy din ang lipol, no? Kaya yung ng Panginoon, siya'y naawa, sabi doon sa kanyang kinaawan at nagpapatigas doon sa matigas, no? Nagpapatigas doon sa matigas ang puso, di ba? Pagka inanong ka ng Panginoon, sinabihan kang ganito,
kailangan susunod ka, hindi yung matigas ka. Kasi ganun ang Panginoon. Naawa sa akin ang kinawaan. Isa sa halimbawa dyan yung bansang Nineve na lilipulin na to, may hatol na to ng may hatol na to, Panginoon. Kung hindi sinugo si Jonas sa bansang ito, may na ilang libo ba yun? 200,000, no? Ay 120 tao yung malilipol doon. Kaya nung isugo si Jonas, alam na natin siguro yung kasaysayan nito. Nilamon pa nga ng dyan, yung malaking isda si Jonas para hindi makarating doon. Hindi niya pero inano pa rin siya iniluwa pa rin siya ng isda doon sa lugar na yun para ipahayag yung ayuno doon sa mga taga Nineve. At naligtas to yung Nineveng to. Ganun po yung kaganda loob ng Panginoon. Sa atin din, sa bawat isa sa atin, no? Kaya gaya ng nabanggit ko, mapagpainayod doon siya. Maging sa masama, di ba? Kung hindi pa siya nakakilala sa Diyos, no? Ano ang niya sa Panginoon na makaligtas siya kung susunod siya sa utos ng Panginoon. Ayun ang doon. Pero sa atin na nakakilala na, mahirap na makaligtas kung nagkasala tayo ng mabigat na kasalanang ikamamatay. Wala nang hain na binasa kanina yun sa 6:4 ng Hebreo. Wala na nga yun doon. Parang muli mong ipinapako si Kristo pag nagkasala ka. Yun pa rin sa aklat ng Galatia, isa ito sa nakakilala ng katotohanan. Inaralan na ito ng ayon sa Espiritu. No? Pero nanganumbalik sila doon sa laman. Sabi rito sa 3:3 ng Galatia, napakamangmang na baga kayong nagpapasimula sa Espiritu, ngayon nagpapakasakdal kayo sa laman. No? Ganun nangyari sa sa Galatia, nangyari sa kanila. Nanumbalik muli. Kaya ang ng Panginoon talaga ron sa mga nanulumbalik, hindi niya kinalulugan talaga yung mga nanunumbalik sa Panginoon. Diba? Ino muna ulit tayo. Kaya nagdala ako kasi nagdala minsan ako sa pulpito ng bago, inalis niya Oo, yung isang basong nakikita kasi sa Tuloy tayo sa ating pag-aaral. Ano pa ba yung natin dito sa ating aralin? Dagdag na lang tayo ng sabi rito sa aklat ng tanda na nabasa. Itong saralin natin na ikalawa, yung ikalawang Pedro 3:9. Ibigay muna natin sa MC. Sige, tanungan muna Bagay ni kapatid na kasi para bigyan natin sa mga may nais tanong. Sino mga kapatid yung may nais tanong dyan? Your turn. To ask. Sino ang may tanong, mga kapatid? O dyan, wala. Okay, kung wala, sige, babalik ka kapatid. Wala daw. Parang kumagbay. Tanong kayo. Okay, sige, wala daw po. Online. Kasi, balik natin. Para sa Okay, tuloy tayo.
Lawak na rin yung ating pag-aaral sa ito. Kaya dun sa mga masasama, yung mga hindi pa nakilala sa Panginoon, ang rito, sabi ni Ezekiel, dun sa 18, nakalimutan ko yung verse, wala akong kasayahan sa kamatayan ng masama, kundi manumbalik, Kaya yun ang niya manumbalik. Sabi rito sa aklat ng Isaias, sabi rito sa 55:6 hanggang 7. Inyong hanapin ang Panginoon, samantalang siya ay masusumpungan. Magsitawag kayo sa kanya, samantalang siya ay malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-isip. At manumbalik siya sa Panginoon at kaawan niya siya at sa aming Diyos, sapagkat siya ay mapagpatawad ng sagana. Sapagkat ang aking pag-iisip ay hindi ninyong mga pag-iisip, kung ang inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Yun yung ng Panginoon, manumbalik sa Panginoon. Ayan ang ibig ng Panginoon. Sa ating mga nakakilala na, meron pa rin dyan kapanganibangan Pagka tayo nakakilala na sa Panginoon, pag tayo nadaya, di ba? Maraming daya dyan dito sa libutan Yung mga gawa ng kadiliman, yung Satanas. Mga silo yan mga yan, panilo. Yun ang inaano niya sa mga matuwid, yung sa mga nakakilala sa kanya. Yun ang paraan ng Panginoon. Yung panukso niya, di ba? Kasi ang Diyos hindi naman nagpatutokso Sabi din sa aklat ng Santiago sa 1:15. Basahin natin, Mapalad ang taong nagtitiis ng tukso. Sapagkat pagkasubok sa kanya, siya ay tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisibig sa kanya. Huwag sabihin ng sinuman pagka siya ay tinutokso, ako'y tinutokso ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutokso sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunukso sa kaninuman. Kundi ang tao, bawat tao na natutokso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. Yun. Ganun po yung kaya pwede tayong masilo ron, tayo ron sa panukso ng diablo, kung kakagat tayo ron. Ito yung mga nangyari nung panahon, di ba? Yung paglipol nung sanglibutan kay Noe. Kung babasahin dito natin sa aklat ng Lucas 21. Ano ba yun? Lucas 21. Yung mga silo to Kasi ang tao na hindi lang yung ibon ang nasisilo na sa patibong, kundi yung tao pagka natukso siya, nadaya siya. Ganun po ang kalagayan ng tao. Parang hayop lang yan na nasisilo. Bitag o ganun. Sabi rin sa 21 ng Lucas, sabi rito 34 hanggang 36. Datapwat mag-ingat kayo sa inyong sarili. Baka mangalugmok ang inyong mga puso sa katakawan at sa kalasingan at sa mga pagsusumakit ukol sa buhay na ito. Marami yan. At dumating na bigla sa inyo ang araw na yaw na gaya ng silo. Sapagkat gayon darating sa kanilang lahat na nananahan sa ibabaw ng buong lupa. Datapwat mangagpuyat kayo sa bawat panahon na magsidaing upang kamtin ninyo ang makatakas sa lahat ng mga bagay na ito na mangyayari at upang mga katayo kayo sa harapan ng anak na tao. Ito po, iniingatan natin mga bagay ito. Pero ang lingkod ng Diyos,
hindi maano sa ano yan. Hindi tayo kayang siluin, di ba? Kasi alam na natin yung aral eh. Alam na natin eh. Nag-ingat lang, palakasin yung pananampalataya. No? Sabi ng Panginoon kay Pedro, Pedro, ano ba tawag, sabi sa kanya? Nililiglig ka ni Satanas. Nagayang trigo. Ganun yung ano ng Panginoon. Maging sa bawat sa atin. Doon sa mga pagsubok na dumarating na yon, kailangan na mapagtagumpayan natin. Kailangan natin ang Panginoon, no? Hawak tayo ng Panginoon. Hindi tayo dadaya, masisilo ng anumang bagay dito sa libutan. Sapagkat tayo, anak ng Diyos, hindi tayo, wala na yung kasalan na dumarating sa atin. Wala na yan. Kaya nating anuhan yan. Sabi rin sa aklat ng Roma sa 8:35. Sino ang maghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kapighatian? Ayan, yung mga anong yan sa atin eh. Yan yung pang sa atin. Panilo yan sa atin. O ang kahapisan, o ang pag-uusig, o ang kagutom, o ang kahubaran, o ang panganib, o ang tabak. Gaya ng nasusulat, dahil sa iyo kami pinapatay sa buong araw. Kami ay nabilang na parang mga tupa sa patayan. 37. Hindi, kundi sa lahat ng mga bagay na ito, tayo higit pa sa mapagtagumpay sa pamagitan niyaong sa atin ay umibig. Sapagkat ako'y naniniwalang lubos na kahit ang kamatayan, kahit ang buhay, kahit ang mga anghel, kahit ang mga pamunuan, kahit ang mga bagay na kasalukuyan, kahit ang mga bagay na darating, kahit ang mga kapangyarihan, kahit ang katasan, kahit ang kababaan, kahit ang alinmang ibang nilalang, ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nasa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Yun po yung magandang yung mga ng Panginoon salita, no? Na sa ikalalakas natin, itatag ng pananampalataya. No? Kaya nga natin na pagsikapan natin na makalakad ng naayon sa kanyang kalooban. Na huwag na tayo kasala. Kasi pagka yung nakakilala ka ng katotohanan, muling nanumbalik ka doon sa kasamaan, no? Tama yung bagit kanina eh. So yung parang nag-ano ka sa unang Pedro pa rin sa parang yung baboy na ganun ang kalagayan natin pagka ng katotohanan, nanumbalik ka uli, nagbabalik ka. Sabi sa 3:22 ng 2 Pedro, nangyari sa kanila ang ayon sa kawikang tunay, na nagbabalik na muli ang aso sa kanyang sariling suka, at sa paglulublob sa pusali ng baboy na nahugasan. Ayun po magiging kalagayan. Sabi naman dito sa sa kawikaan sa 20, parang parang hinahalimbawa naman doon sa aso. Kung paano ang aso, 26:11, na bumabalik sa kanyang suka, gayon ang mangmang na umuulit ng kanyang kamangan. Kaya sabi, huwag tayong maging mangmang, kundi unawain natin yung kalooban ng Panginoon. Kasi yung sa pag-iisip pa lang ng kamangmangan, doon na nagkakasala ka na ron eh. Sabi sa 19:3 ng kawikaan, ang kamangmangan ng tao ay sumisira sa kanyang lakad at ang kanyang puso ay nagagalit sa Panginoon. No? Kasalanan na yung sabi sa 24 ng kawikaan, ang pag-iisip ng kamangmangan ay kasalanan at ang mangduduwagi ay karumal-dumal sa mga tao. Wala na ba?
para ako na ano, Gauss. Ay, bigay mo na natin kay kapatid na ano. David.